Magandang araw at maligayang pagdating sa Revealing Revelation. Alam mo na ngayon, ilang buwan na rin ang lumipas, kaya sinusubaybayan mo at nauunawaan mo na ito. Ang katapusan ng mga araw ay isang yugto na tinatawag na above at tumatagal ng 14 na taon. Alam mo na nagsisimula ang katapusan ng mga araw sa above na nagsisimula sa pre-trib. Sa ikapitong taon ng seals ay ang mid-trib great multitude. At sa ikapitong taon ng trumpet judgments na siyang simula ng ika-14 na taon, babalik ang Panginoon na ang mga paa ay bababa sa bundok ng mga olibo para hatulan ang lahat ng kaaway. Sinubaybayan natin ito sa iba't ibang bahagi mula sa target ng mga ebanghelyo hanggang sa tunay na panahon. Sa loob ng 14 na taon at ibinalik natin ito hanggang sa simula ng paglikha. Mga kwento na may kaugnayan sa iyo tungkol sa fractal at marami pang ibang aspeto. Ngayon, dadalhin kita sa isang maliit na bahagi sa Lucas Kabanata 17. Ilang talata lang mula sa Lucas 17. At makikita mo rito ang kamangha-manghang pagbubunyag na matagal na nating pinag-uusapan. Kita mo, ilang beses na nating napag-usapan ito na ang pagbubunyag ay nakatago, nakapaloob sa kasulatan sa iba't ibang bahagi. Pero kung wala kang matang nakakakita at pangunawa para rito na inalam mo kung sino sina Lucas, Marcos at Mateo sa mga ebanghelyo, hindi mo talaga ito makikita. Ngunit kung naglaan ka ng oras, magsisimula kang makita ang mga bagay na ito kahit saan habang patuloy kang lumalalim sa pag-aaral nito. Kaya hayaan mong ipakita ko sa iyo ang isang mahusay na halimbawa mula kay Lucas. Ngayon, kailangan mong tandaan, alam ni Lucas ang lahat ng bagay. Sa Lucas 1, alam ni Lucas ang lahat ng sunod-sunod. Halimbawa nito ay Lucas 17. Tandaan, kung hindi ko nabanggit ang kabanata, tingnan lang sa kanan. Sa Lucas 17 talata 24, sa mga naunang talata, nagtanong ang mga disipulo, Panginoon, kailan ang iyong pagdating? Kailan magsisimula ang mga bagay na ito? Sabi sa talata 24, gaya ng kidlat na nagliliwanag sa buong langit, gayon ang anak ng tao sa kanyang araw. Isang araw lang ang tinutukoy niya sa kanyang pagdating. Alam mo ba kung saan ito unang lumitaw para sa atin? Sa mga diskurso na ngayon, tandaan, ang mga diskurso ay partikular na tungkol sa katapusan ng mga araw mula sa diskurso ni Lucas, pagkatapos ay kay Marcos at pagkatapos ay kay Mateo. Kita mo, kung ngayon mo lang ito pinapanood at sinasabi mong pupunta ako kay Mateo, iyon ay nasa gitna ito ng 7 taon ng kapighatian. Kapag naunawaan mong ang huli ay magiging una, at ang una ay huli, ang Mateo, Marcos, Lucas ay nagiging Lucas, Marcos, Mateo sa huling mga araw. Kaya may pagkakaiba sa kanilang mga ebanghelyo at magkaiba rin ang kanilang mga diskurso. Kaya kapag nasa Mateo ka, may 7 taon ng trumpet judgments at ang pagbabalik ng Panginoon kung saan tatapak siya sa bundok ng mga olibo. Ngayon kapag naunawaan mo ito, tingnan mo kung ano ang sinasabi dito. Mateo 24:27. Sapagkat kung paanong ang kidlat ay nagmumula sa silangan hanggang kanluran, gayon din ang pagdating ng anak ng tao. Gaya ng sabi ko, sa mga pagkakaiba sa mga ebanghelyo, mapapansin mong ito ang pagdating ng Panginoon pagkatapos ng kapighatian, nakuha mo. At ang pananalitang ito ay matatagpuan lamang. Ang talatang ito ay matatagpuan lamang sa diskurso ni Mateo. Siyempre, hindi ito nasa Marcos, hindi rin sa Mateo. May dahilan kung bakit. Kapag naunawaan mo ang propesya, ang tunay na pahayag ng propesya tungkol sa katapusan ng mga araw, hayaan mong ipakita ko ito sa iyo halimbawa. Kapag tiningnan mo ang kahulugan ng salitang ito, kaya ang kahulugan ng salitang ito para sa pagdating, ang diskurso ni Mateo ay tumutukoy sa hinaharap. Nakikitang pagbabalik mula sa langit ni Jesus upang buhayin ang mga patay, isagawa ang huling paghuhukom at formal na itatag ng maluwalhati ang kaharian ng Diyos. Sa totoo lang, ito ang kaharian ng langit dito sa lupa. Ito yung milenyong paghahari. Ngayon, panoorin mo ito. Ang Griegong salita para sa pagdating ay 3952. Parang naituro na ito. Check ko lang kung tapos na tayo. Lalawakan pa natin ito sa susunod na aralin. 4 na ulit itong ginamit. Sa lahat ng ebanghelyo, 4 na beses lang ito ginamit at lahat ng 4 ay sa Mateo lang ginamit. Bakit? Dahil tinutukoy nito ang literal na pagdating ng Panginoon na bababa ang mga paa sa bundok ng mga olibo. Kaya iyon ang tinutukoy dito kapag siya ay darating na parang kidlat mula sa isang dulo hanggang sa kabila. Ngayon, ano ang kakabasa lang natin? Sa Lucas 17:24, sinabi niya na sa kanyang pagdating ay tatapak ang kanyang mga paa sa bundok ng mga olibo.
Magiging parang kidlat mula sa magkabilang dulo sa kanyang pagdating. Ngunit ngayon, pakinggan ang bersikulo 25 o ngunit bago. Itong talatang ito, ngunit bago, ngunit una, bago. Ako ay darating ng ganito. Sinasabi dito na siya ay kailangang tanggihan. Kailangan niyang magdusa ng maraming bagay at tanggihan ng henerasyong ito. Kapag binabasa mo ang henerasyong ito, palaging tumutukoy ito sa huling henerasyon ayon sa propesya. At pagkatapos ay sinabi niya, at kung paano noong panahon ni Noe, gayon din ang mangyayari sa mga araw ng anak ng tao. Ngayon, ang mga araw ni Noe na ito ay hindi tumutukoy sa binabasa mo sa Mateo Kabanata 24. Ito ay tumutukoy sa isang bagay na mauuna muna bago mangyari ang iba, bago siya bumalik, na ang mga paa ay bababa sa bundok ng mga olibo na parang kidlat mula sa isang dulo hanggang sa kabila. Ito ay isang representasyon ng larawan ng 40 araw. Sige ba? Ngayon tingnan mo kung ano ang mangyayari. Ano ang una niyang sinabi? Sinabi niya, ngunit una. Kaya may mangyayari muna na may kaugnayan sa kanya bago siya bumalik na ang mga paa ay bababa. Magkakaroon ng pagkakasunod-sunod ng ibang mga bagay na mauuna rito. At saan natin ito makikita? Ngunit una o ngunit bago? Tama ang hula mo sa diskurso ni Lucas. Kaya sa diskurso ni Lucas, makikita mo sa talata 9, bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian. Tama, pasensya na, sa bersikulo 10, maglalaban ang mga bansa at kaharian, may mga lindol sa iba't ibang dako, ngunit masdan ang nasa bersikulo 12. At hulaan mo, tama yon. Matatagpuan lang ito sa diskurso ni Lucas, hindi sa Marcos, hindi sa Mateo. Sa talata 12, bago ang lahat, sabi sa Lucas, bago ang digmaan ng mga bansa at kaharian, ang pulang mangangabayo, sinasabi niya na mayroong ngunit una na mga pangyayari na siyang magaganap ayon sa diskurso ni Lucas. Ito ang panahon na tinatawag nating nasa itaas o mula sa ngunit una na kumakatawan sa 40 araw na yugto na mauuna. Kaya ngayon, kapag pumunta tayo sa talata 26, makikita mo ito ayon sa pagkakasunod-sunod. Binanggit niya ang katapusan bilang kanyang pagdating. Sabi niya, ngunit una, tinukoy ang Lucas. Ang anak ng tao ay gaya ng mga araw ni Noe. Nasa talata 27 ito. Kumain sila, uminom sila, nag-asawa ng mga babae at ipinagkasal sa kasal. Hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong at dumating ang baha at nilipol silang lahat. Kaya ngayon ay may tinutukoy na tayo, Hindi ang buong kwento ni Noe, kundi ang 40 araw niya. Nagsisipag-asawa sila hanggang dumating ang baha at nilipol sila. At ito ay tumutukoy sa anak ng tao sa panahon ng 40 araw. Ngayon, ano ang 40 araw na yon? Katatalakay lang natin ito at nakita ang ngunit una kay Lucas na tumutukoy sa pagdating ng anak ng tao. Tandaan, natalakay na natin ang pagdating ng anak ng tao. Sa diskurso ni Lucas, kumpara kina Marcos at Mateo, ito ay ang pagdating niya sa loob ng 40 araw gaya ng mga araw ni Noe matapos ang pre-trib na kasalan. Sa kay Marcos, ito ay kapag nakita mo siyang dumarating sa dulo ng ika-60 na taon ng mga tatak. At sa kay Mateo, ito ay kapag siya ay darating sa pagtatapos ng 6 na taon ng mga trumpeta o kapag siya ay dumarating na parang kidlat na bumababa sa bundok ng mga olibo. Sa simula ng huling ika-14 na taon ng kapighatian. Kaya ito ang pagdating ng anak ng tao at ang tinutukoy niya ay ang ngunit una at ito ay magiging gaya noong mga araw ni Noe. Sa pahayag kabanata 6, iyon ay sa talata 2 bilang ang mga ngabayo sa puting kabayo. Siya ay darating bilang mga ngabayo sa puting kabayo at mananatili siya rito ng 40 araw gaya ng mga araw ni Noe. Iyan ang tinutukoy na sanggunian na ating nakikita. Kaya ano ang susunod na sanggunian? Tingnan mo ito. Kung babalikan natin ang Lucas, Kabanata 17, sinasabi nito, panoorin mo ito. Pagkatapos ay sinabi rin, gayon din naman. Kaya ngayon ay tumutukoy siya sa iba pang bagay. Kaya nagkaroon ka ng unang sanggunian, pagkatapos ay sinabi niya, ngunit bago ang wakas, ito muna ang mangyayari para itong 40 araw ko rito tulad ng baha ni Noe. Tinutukoy niya ang isa pang panahon pagkaraan, bago ang kanyang pagbabalik kung kailan tatapak ang kanyang mga paa sa bundok ng mga olibo. Ito ang panahon ng pagtatapos ng mga tatak. Heto ang tinutukoy ko. Sa diskurso ni Marcos, makikita ito rito. Sabi rito, maglalaban ang mga bansa at mga kaharian. Ito ang mga ngabayo sa pulang kabayo. Kita mo, bansa laban sa bansa.
kaharian laban sa kaharian. Ito ang panahon na ibinibigay ang dakilang espada. Ibig sabihin ito ang mangangabayo sa pulang kabayo. Ang anak ng tao ay narito bilang mangangabayo sa puting kabayo sa loob ng 40 araw. At pagkatapos niyang umalis, may maikling panahon ng mga araw, mga 3 araw, palalayain ang mangangabayo sa pulang kabayo para magpatayan gamit ang dakilang espada. Gaya ng nasa aklat ni Marcos, bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian. Sa Lucas, nakasaad ang bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian. Pero may naunang babala rito, ang diskurso ay mula sa mangangabayo, sa pulang kabayo hanggang sa ika-6 na tatak at sa gitna ng kapighatian sa ika-7 taon. Ngayon panoorin mo kung ano ang mangyayari. Kita mo sa Lucas 17 habang sinusundan natin ito, sinabi rin gaya ng tinalakay natin gayon din noong panahon ni Lot. Kumain sila, uminom sila, tingnan mo ito, bumili sila, nagbenta sila. Hindi ba't nakakatuwa yon? Dahil alam natin na sa kalagitnaan ng mga tatak, kapag lumitaw ang halimaw at ito ay tungkol sa panahon ng marka ng halimaw, kaya hulaan mo kung ano. Itong salitang bumili at nagbenta, pareho silang Griegong salita. Ito ay ang Griegong salita na G53 at G4, 300 at mga ganon. Kung pupunta ka sa pahayag kabanata 13, tama ang hula mo, ito ay eksakto sa panahon na ang halimaw ay nagkakaroon ng kapangyarihan sa kalagitnaan ng mga tatak. Ito ang panahong hindi tatanggapin ang marka ng halimaw bilang nito o sasamba sa larawan nito. Hindi sila makakabili o makakapagbenta. Tama yun, dahil sa panahong yun, hindi sila makakabili o makakapagbenta. At mayroon tayong sanggunian na sila ay bumibili at nagbebenta at ito rin ang parehong Griegong salita. Hindi ba't nakakatuwa? Dahil nakita natin kung ano ang nauna. Ngayon nakikita natin kung ano ang pangalawa. Sinasabing nawasak ang Sodoma sa asupre at nilipol sila. Sa pahayag kabanata 6, sa pagdating ng Panginoon, ganito ito magsisimula. Sa talata 13, nahulog ang mga bituin sa lupa, gaya ng puno ng igos na naglalaglag ng mga bunga nito kapag ito ay niyayanig ng malakas na hangin, at silang lahat ay natataranta. Itago ninyo kami mula sa mukha niya na nakaupo sa trono at mula sa puot ng kordero, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanyang puot. Sino ang makakatayo? Kaya ano ang nakikita nila ngayon? Ngayon, nakikita na nila ang kordero. Kita mo, nakikita na nila siyang dumarating. Siya ay dumarating tulad ng sa ulat ni Marcos, dumarating siya sa mga ulap. Alam nilang dumarating siya at natataranta silang lahat. Tingnan nyo, ang taglagas ay nawasak at gayon din sa araw na mahahayag ang anak ng tao. Iyan ang makikita sa dulo ng ika-6 na tatak. Anong susunod? Tapos na tayo kay Jesus. Una ang kina Lucas, Mateo at Marcos. Ngayon, ano ang huling mangyayari? Ngayon, dapat itong bumalik sa kung saan ito nagsimula bilang ang huling pagbabalik, ang pagbaba ng mga paa. At pakinggan mo kung ano ang sinasabi. Lucas 17:34. Sinasabi ko sa inyo ang mangyayari sa huling araw na yon, sa gabing iyon. Magkakaroon ng 2 lalaki. Ang isa ay nasa isang kama, kukunin ng isa, maiiwan ng isa, 2 babaeng magkasamang naggigiling. Anong makikita rito? Sa Mateo 24, sa pagdating ng Panginoon at pagbaba sa bundok ng mga olibo, pakinggan ito. Sa talata 29 at 40, sa kanyang pagdating, may 2 sa bukid. Kukunin ang isa at maiiwan ang isa. 2 babae kukunin ng isa. Ang isa ay maiiwan. Nakita mo ba kung ano ang nangyayari? Sa wakas, ganito ang kanyang pagbabalik. At sa Lucas 17:37 sinasabi, sabi nila sa kanya, saan Panginoon? Sinabi niya sa kanila kung saan naroroon ang katawan. Doon magtitipon ang mga agila. Naalala mo ba kung paano tayo nagsimula sa Mateo? Daniel 4:27, magiging parang kidlat ito sa buong langit. Ngayon, balik tayo sa kung kailan ito mangyayari. Talata 28, kung nasaan ang bangkay, doon magtitipon ang mga agila. Kita mo kung paano ito gumagana, lahat ay inihayag sa Lucas 17 sa ilang talata lang. At kung pupunta ka sa pahayag 11, makikita mo sa pagdating ng Panginoon sa pagtapak sa pisaan ng ubas ng kanyang puot. Basahin sa pahayag 11, talata 17, ang pagtitipon ng mga ibon sa langit para sa dakilang hapunan ng Diyos.